tila lalong umiinit ang issue sa pagitan ni ang kabog-abog star Vice Ganda at BP Sara Duterte sa SOCMED dahil sa issue ng planong pagtakbo ng pagkapresidente nito sa darating na halalan 2028. Karugtong pa ito sa hindi matapos-tapos na issue ilang taon na ang nakakaraan ng harap-harapang pahiyain ni Vice Ganda sa madla ang nooy si Pangulong Rodrigo Duterte dahilan para umaklas ang mga galit na mga DDS at maging ni Vice Presidente Sara Duterte. Kumakailan lamang nang binulapog na naman ang mundo ng social media nang ihayag ni Vice Ganda ang kanyang paninindigan sa politika lalo na ang paparating na 2028 presidential election at sinabi nitong hindi niya bet ang isang Sara Duterte para maging susunod na pangulo ng ating bansa. Ang kinainisan pa ng mga nakararami, lalong-lalo na ng mga DDS ay noong sinabi ni Vice Ganda na hindi mananalo sa pagka-presidente ang pambato ng mga ito at gagawin niya ang pagpapaputol ng kanyang ulo kung mangyayari ito. Hindi man niya ito pinangalanan pero very obvious ang kanyang pinapatungkulan dito at ang target ay walang iba kundi si BP Sara Duterte. Ang pinaka-kahindik-hindik na bahagi ng pagsabog, ang banta ng pagputol ng ulo ay nagmamarka ng silogical na pagbabago sa 2028 pre-campaign trail ng kampo ni BP Sara Duterte para sa isang public figure na kasing dami ni Vice Ganda na nagbumukhahi ng isang pisikal na sakripisyo na tulad ng isang nakakatakot na kalikasan ay nagpapaywating ng isang all or nothing mentality na bagay namang ikinagagalit ng mga nakararaming mga DDS. Sa mga fanbase at kritiko ni Vice Ganda, sinabi ng mga ito na parang hindi na nirespeto nito ang pagiging isa sa pinakamataas na posisyon ng ating gobyerno, ang pamunuan ng OBP at isang pambabastos at pangiinsulto ang ginawa na ito ni Vice Ganda para sa ating Vice Presidente. Iminumungkahi ng mga ito na kailangan humingi ng public apology si Vice Ganda kay BP Sara Duterte at magbigay galang sa mga namumuno ng ating bansa. Pero naninindigan si Vice Ganda na wala naman dapat o hindi niya kailangan humingi ng sorry sa Vice Presidente dahil wala naman siyang binanggit na pangalan sa kanyang ginawang spoof tungkol sa isang tao na naghahangad ng mas mataas na posisyon sa ating gobyerno. Ayon pa kay Vice Ganda, kung hihingi man siya ng sorry o pasensya kay BP Sara Duterte sa kabila ng hindi niya pagbabanggit o pagpapangalan dito ay para na rin daw sinabi nito na ang taong kanyang pinapatungkulan sa kanyang pagpapaputol ng ulo ay si Sara Duterte na pwedeng magbigay pa ng kapamakan sa kanyang buhay kung sakasakali. Hanggang sa ngayon, wala pang may ibinibigay ng kanilang payag ang kampo ni BP Sara Duterte tungkol sa isyong ito na bumulabog sa social media. Pero karamihan sa mga ito, lalong-lalo na ng mga DDS loyal supporters na nanawagan sila sa pamunuan ni Inday Sara na bigyan ng kakulang parusa si Vice Ganda dahil sa patuloy na paninirampuri di umano nito sa Vice Presidente.